And I'm sana patuloy niyong pagdasal din. Sama niyo sa prayers yung family namin kasi sobrang hirap mawala ng nanay. Kaya yung mga bata dito, habang buhay ng nanay niyo, alagaan niyo. Mahalin niyo. Kasi pag nawala pala yung nanay, sobrang parang hirap. Para kang pilay. Hindi na kagaya dati. So parang it's a matter of responsibility at the same time, syempre kailangan mo na eto na ikaw naman na ngayon. Isa ka na lang. Oo, it's payback time. Kaya totoo yung sinasabi nila na darating pala sa punto na baliktad. Dati na magulang mo yung tumutulong sa'yo, paano maglakad, paano magbasa, paano yung luto. Darating yung time na ikaw na lahat yun. Ikaw naman yung tutulong sa magulang mo na maglakad, magpaligo, magbigay ng mga encouragement. Kaya maraming salamat po. Tsaka yung prayers niya nakatulong sa mom ko. Actually, sabi ko nga, binigyan lang ako ni God ng extension. Kasi yung mom ko this year lahat na-diagnose. Na-diagnose yung sakit niya, ginamot, lahat ng way ginawa namin actually. Pero sabi nga sa Bible, once na tinawag ka na ni God, kahit tumambling ka, gawin mo lahat, kukunin niya na. And I am peacefully surrender na yung mom ko sa kanya kasi alam ko hindi naman nahihira. And yun lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Good morning, brothers. May kwento ko lang po yung time na nagkita kami ni Brother Jason sa munisipyo accidentally. Diba Brad? That is September tayo. Ngayon, may tanong niya sa akin ba't dito ako. Sabi ko Brad, inaasikaso ko yung medical assistance ng PSWD sa asawa ko, dahil yung asawa ko po ay nag-work sa Barangay Health Center. So, naikwento ko nga yung gaano kabigat ang sakit ng asawa ko. Sabi ko, that is them, our brother and sister, to include our problem in your prayer. So, after 1 month, binawi na ang buhay ng aking may pahay. Yung sakit, parang wala kasing sakit. Dati pag may namamatayan sa ulo, sabi ko, okay mo yan, kaya mo yan. Nandali mag-advise, diba? So yung ako nang tinamaan, grabe, di mo alam kung paano ka mag-umpisa ulit. Yung taong nakasama mo ng matagal, na nagpunda ng pamilya, hanggang sa yung anak namin. Hindi mo na makikita. Actually, ayaw kong umuwi ng bahay. Ayaw kong makita yung memory niya. Yung bago niya or something na gano'n. Nakakapag-remind lang imagination ko. Pero still, wala akong magagawa eh. Hindi ang lumaban at magdasal sa Diyos. Ganun na lang. So, please issue pa rin in your prayers our problems. No? Pinakarap namin mga subok na sana ay malapasan na namin ito at may liwanag na nag-antel na sa kabila ng mga ulat na ito na napakakapal pinagdadaan namin sa buhay namin. Kaya yan po yung post na hindi rin ako nakapaglingkod dito. Sabi ko, Brad, magulo ang isip ko. Actually, naka-schedule ako dito na magbasa ng Lord's Supper verbs, no? Verbs, sabi ko, Brad. Some other day na lang kasi hindi ako mapag-focus. Actually, tumaas ang BP ko nung first day pa lang ng misis ko. Hindi ko matanggap, Brad. Hindi halos ako ng tubig. So, nagkaroon ako ng imbalance sa katawan hanggang tumaas ang BP ko. Nilalaglat ako, nilalamig. Nagkaroon ako ng infection. So, sabi nga ng mga kapatid ko, ibayan ko dahil pinapit na anak ng lahat. Hindi pa naman katapusan ang buhay ng Diyos. So, pinuulit ko sa inyo, brother and sister, yung taos puso namin pasasalamat sa tulong niyo.
but still please include the prayer. Prayer. Thank you po. Thank you very much. Wala naman po. At ang buong tupal ng imus ko ay patuloy na kung meron kami paglilingkod pa po ay handa po kami gaya na po ng sinabi ko, nakakachat ko lang po si Brother Carlo. Kung kailangan niya nakausap, kahit po busy ako, after work ko, pwede ko punta. Mabigat, Brad, yung sakit ng asawa ko. Alam niyo po, yung kidney niya, kalaban niya yung sarili niya. Yung kanyang immune system. Yun ang sumisira ng kanyang kidney. Napakahirap. Thank you. Sama po namin kayo sa prayer na sana patuloy na lang makalampasan yung isang welcome din po kayo. Isang bisita pa namin. Ay, si sister? Po. Welcome po kayo ulit. Ikaw pa, gusto. May last one. Sige, kung wala na po ay tumawa na po tayo sa last.